God is good. All the time. And all the time. God is good. Jesus Christ. Oh my God. Sa Diyos, pinakamataas na papuri. Ang sarap ng mga binahagi ng ating mga tumanggagawa sa Panginoon. Sabi ko nga kay Pastor Boji, sa dami kong nakachat sa online, siya lang ang unang nagpakita na personal. At 2 weeks na nag-chat kami at nung una naming pag-uusap talagang wala akong napansin na ayaw niya, malayo. Gusto pa nga niya, Bernis doon na sa sa amin. Ngayon, sinusubukan ko siyang i-trap para manghina. Pero wala akong nakikitang kahit 1% na parang aayaw. Sa nagdaang linggo, sabi niya, Bishop, pag-i-pray nga kasi meron akong applyan sa Cavite, meron siyang pupuntahan. Sabi niya, hindi ako natanggap. Sabi ko, Pastor, hindi ka nauban ng Diyos yan. Kasi kung mag-a-approach siya 2 years, halimbawa, anong purpose? Lahat naman nag-a-abroad ang purpose para sa family. Nagtatanim ka, nagtatrabaho ka, ang purpose para sa family, para mabuhay. Ngayon sabi ko, kung magkikita tayo, magmamit tayo, tapos maghihiwalay din, sabi ko, ano kayang kalooban ng Diyos? Nabanggit niya kanina na alas 11 pa lang ng gabi, nandoon na siya nag-aantay. Sabi ko, hindi na talaga nainig to. Ako kasi takot ako pagka may plano ang Diyos sa buhay natin, tapos hindi natin susundin. Takot ako dyan eh. May revelation ka, may understanding ka sa Panginoon, welcome. Tulad ng prayer kayo na, friends, di ba? Oo. Meron na tayong worshiper, si Pastor Tuban. Sabi ko, loobin ng Diyos na itong mga kaluluwa, mga kamanggagawa sa Panginoon. Sa tingin ko, hindi kayo pang-local, pang-international eh. Kasi baliktad ang gagawin ng Diyos eh. Yung mga matatalino, hindi na niya gagamitin para sa kanyang paghahari. Kundi yung mga walang grado, no read, no write, ang mark lang. Kasi po, yung mga ganon, masunurin. Napag-usapan namin ng ita, sabi nga ni Brother Pastor Tumal, sabi niya, aba, pag sinabi mo sa ita, huwag mong biguin sila. Kailangan pa rin mo. Kasi ganon sila eh. Usapan. Ayaw nilang babalik ko doon sa usapan. Ganon din ang ating covenant sa Panginoon. Ngayon, nang dumating si Gabriel dito sa lupa, sino nag-utos sa kanya? So, di ba Diyos? Dumating si Gabriel ayon sa Lucas chapter 1 verse 26.
Kung mabasa niyo po ang scripture, lahat ng demonyo saludo sa kanya. Walang nakapagpigil sa kanya. Para lang dalhin kay Mary yung mensahe ng Diyos na siya ay maglilihim ng tagapagligtas. Ngayon, sabi sa scripture, dumating si Gabriel sa ika-6 na buwan. Yung ika-6 na buwan sa panahon natin, sa Gregorian calendar is June. Na ang June ay pang-6 na buwan sa Gregorian calendar. Ibig sabihin, nung dumating si Gabriel kay Mary, katulad ng mag-asawa, pag tinanggap mo yung binhi sa araw na to, ngayong araw na ito, magbibilang ka kung ilang buwan na ang tiyan mo. Kaya nga ang babae may prenatal pag nabuntis para mamonitor ng doktor. Tama po? Amen. Kaya sabi nga ni Pastor kanina, ang panganak masakit. Pero kailangan mong may panganak. Kasi yung iba po, pag nagbuntis, ina-abort. Iniinuman ng gamot. Minsan hindi napigilan ng gamot. Na-invert pa rin. Pag naluwal yung bata, kulang ang paa. Kulang ang daliri. Abnormal. Ang tawag nun, abnormal. Marami. Pero si Christ, nung pinanganak ni Mary, buo. Ayan na. Ilang buwan dinadala ang bata sa isang babae? 9 months. Hindi ganun kadali. Meron siya. Dahil pag naglilihi yan, ikaw asawang lalaki, pagka ginusto ng babae, bumili ka ng mangga. Pagdating sa bahay, ayaw ko ng mangga. Bumili ka ng buko. Pagdating sa bahay, ayaw ko ng buko. Magkaingon ng lalaki kung sa Bisaya pa, suntukon, sinasawahan. Mamili, man. Ganon na paglilihi. Sabihin nga dali. 9 months yun, bit-bit ng nanay. Hindi ka rin siya ba makakita. Minsan, pag nabuntis ang isang babae, Hindi mo ito gabili, tinapa. Mabahon. kadalasan sa nagbubuntis, hindi po nagpaparinatan. Kadalasan sa mga nagbubuntis ay dirip. Kapag dirip, yung ipinanganak, halos hindi ang kininong nag-rip. At yung ipapanganak, ayaw ng nanay na naipanganak pero naipanganak. Paglaki ng bata, Guwapo naging presidente. pag pinag-uusapan, kaninong anak yan? Ganito. Paano siya nanganak? Wala naman siyang asawa. Nadaya. Ibig sabihin, sa kapanganakan ni Jesus Christ, sa pagbuntis ni Mary sa kanya, masakit. Na kapag binilang mo ang buwan magmula doon sa 6 months, which is June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. 9 months ang bata, lahat ng doktor sa buong daigdig, under oath, ang bata kailangan may panganak sa eksaktong buwan ng 9 months. Dahil kapag 7 months ang tawag ay premature. Pag sobra sa 9 months ang tawag ay Overdue. ibig sabihin kapag mali ang church, pagpanganak sa aral,
Maraming aral ngayon, overdue at saka premature. At maraming church din ngayon karamihan, yung bata sa loob ng tiyan, pinapatay na. Masakit ang palana. Amen. Bago tayo magpatuloy, nagsimula kami para maging independent. I think is 2016. 2016. 10 years na. Almost 10 years dinanas ko ang matinding buhay na halos tatakasan ko yung paglilingkod sa Diyos. Nung muntik ako matusok ng isang bakal, natumba yung motor ko. Parang dumating sa akin, testing pa lang yan pagka tumakas ka sa akin. Nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Sabi ko, paano ko ituro itong aral na ito? Nakaramihan tumitingin sa akin, may kutsi ba yan? Pag nakita yung motor ko, motor lang naman yan. Sabi ng isang pastor, Christ government. Paano magpinang si Kristo Espiritu? Saan galing pastor yung ating pong gagamitin na pera? Sabi ko kay Jesus Christ. Ay, may grupo kami pastoral noon na unti-unting nagkalasan. Mas pinili nila yung Koreano. Kasi ang Koreano po nagbibigay ng financing. Pirang malaki. Bigas, masahe. Ako busog ako sa mga inasal palagi noon eh. Pero sabi ko, ano ba ang ating layunin sa pagsunod sa Diyos? Ano ba ang tinanggap ni Mary na mensahe mula sa Diyos through Gabriel kung bakit nakangiti siya nung sinabihan siya? May ipanganak mo ang tagapagligtas ng buong daigdig. Ngayon, pag tumingin ka sa pamilya nila ni Mary at ni Joseph, karpintero lang yung tao. Magkano ang kita sa carpenter? Tapos si Jesus, assistant. Hindi mo lang nakita na nagbilyar-bilyar si Jesus doon. Nagparagawa dito sa Pikas Kalye. Nine months dinala ni Mary ang bata. Kung hindi pinanganak si Jesus Christ ng eksaktong 9 months, wala tayong Savior. Amen. Kung premature din ang pagpanganak ni Mary kay Jesus Christ, abnormal ang ating paglilingkod sa Diyos. Ako na-obserbaran ko ang pinakita ng ating kapwa manggagawa sa Panginoon, from Ilocos. Actually, bago kami nag-travel kanina, para alam nyo, sinisir niya ang mga panahon kung siya ay nag-training sa paglilingkod sa Diyos. Mga kasama niya, mga professor, kumbaga, so ang level niya talagang hindi basta-basta. At yan ang kailangan sa Ministry of Reconciliation sapagkat lahat ng church kaibigan natin. Pero kung ayaw makipagkaibigan sa atin, okay lang. Ba't may pilit natin sarili kung ayaw makipagkaibigan sa atin? Di ba po? Maraming problema ang church. Kaya nga ang aral ng kapanganakan at pag nanganak, sakit talaga yan. Masakit. Palabas na. Minsan pag may nanganak, paghirap yung bata, yung nanay, minsan ini-injection na, minsan hinihiwa. Meron namang iba normal. Sa church, sa paglilingkod sa Diyos, ganyan din.
Minsan ina-abort yung aral. Minsan tinatapon yung bata, tinatapon yung aral. Maraming mga pastor nag-abortion sa loob ng church. Actually. Ano pa mga bahay? Abortion. Ang sabi ng Anghel Gabriel, pakibasa nga doon, Pastor, sa talata niya. 126. Lucas 126. Yun ito. Nang ika-anim na buwan nga'y sinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea, ang ngalay Nazaret. Sa isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose. Sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. 28. At pumasok siya, kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasa iyo." Tuloy ko. Datapwa sa totoong naguluhihanan sa sabing ito. At inisip sa kanyang sarili kung anong bati kaya ito. Verse 30. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumbong ka ng biyaya sa Diyos." See? Ganun pala. Kapag ang church, ang iglesia, ang mga tao, kapag tinanggap yung aral ng Diyos, may pangako ang Panginoon na ang church na yon, sapagkat ang babae ay nag-represent ng church, at ang church na yun ay tatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Amen. Sabi ko kay Pastor Buji, ready ka pa for Mindanao? Ba, walang problema kay Pastor Buji. Lalo na kay Brother Tuban. Lalo na sa atin lahat. Nanampalataya ba tayo doon sa promise ng Diyos? Amen! Oo. Ibig sabihin, hindi mo na mga rin ang kapamanggagawa mo. Hindi mo na kailangan i-chismis ang mga kamanggagawa mo. May promise ang Diyos eh. Tandaan natin, ang birth pain ay napakasakit. Ibig sabihin, walang sino mang naglilingkod sa Diyos sa daanan niya. Pastor, mga babae lang kasi, hindi. Lahat dadaanan ang sakit na yan. Kailangan iiri mo ng tamang iri. Pag sinabi nung kumadrona, iri ka. Pag sinabing hinto, hinto. Pag sinabing itong gawin mo, susunod ka. Ibig sabihin sa church, pag sinabi ng Diyos, lahat tayo susunod, hindi tayo pwedeng pumalaban sa Diyos. Amen! Purihin. Ngayon, binanggit ni Pastor kanina, iyong tungkol kay Gideon. Napakaganda ng scripture. Sapagkat ito po ang sinabi ng Hebrew chapter 11 verse 32. Hebrew 11:32. Ito po ang paliwanag ni Apostol Pablo. Okay. Basahin po natin. Mm. At ano ang aking sasabihin? Sapagkat kukulangin ako sa panahon kung sasaysayin ko tungkol kay Gideon, kay Barak, kay Samson, kay Jephthah, tungkol kay David at Samuel at sa mga propeta. 33. 20:33. Na ang mga ito sa pamamagitan ng pananampalataya nagsilupig ng mga kaharian, nagsigawa ng katuwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. Katuwiran ba na pagsunod ni Mary sa sinasabi ng anghel na inutusan ng Diyos para maipanganak ng tagapagligtas? Yes. Katuwiran. Ngayon, sila po ay nagpatikom ng bibig ng leon at nagsilupig ng mga kaharian, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon. Si Jephthah, si Barak, sino pa? Si Gideon, sino pa? Samuel, David. Sino kaya sa mga church ngayon makapagpatikom ng bibig ng leon? Sino? Halos lahat ng churches pagdating ng linggo sama-sama.
Sabi nga ni Pastor kanina, ang communion, ginawang linggo-linggo, merong mga churches every quarterly. Ay hindi po hindi yun. Dahil pag nag-communion ka ngayon, bibilang ka mula sa araw ngayon ng 7 weeks. Amen. At pagkatapos nun, bibilang ka ng 7 months. Yung tatlong cycle na yan, na 3 days of the Lord, Deuteronomy chapter 16, verse 16, na accurate yan, ang ikot para sa orasan. Pag mali po ang celebration, mali na po lahat yun. Kaya sabi ng Biblia, kaya maraming masasakitin, maraming mga mahihina, konting salita lang isod, konting salita lang nanghina na, nakakita lang ng ganito, nanghihina na, pagka narinig na dito, nanghihina na. Bakit po? Kasi mali ang pag-take ng Passover. There is birth pain. Masakit po yan. Ngayon, nandito ang ating kamanggagawa, si Pastor Kopal at saka si Pastor Puti. Alam ko, hindi gusto natin to, gusto ito ng Diyos. Amen. Ang daming magagaling na churches na kasama niyan. Ang daming mga churches na pwede niyang pasukan, pero bakit nagtiis sa atin? Gaano tayo ka-importante ng Diyos? Sabi ko nga, si Brother Jason, sabi nga ng nanay niya, saan si nanay? Ito pala si nanay. Sabi nga ng nanay, si Jason, bugoy-bugoy na noon. Eh sabi ko, kung pinatay na yan sa tondo, hindi natin makita yan. Pero dahil may plano ang Diyos, buhay siya ngayon. Kita mo, nakalungsunit na. Yan ano dati, sa tingin mo, gusgusing tao, pero ngayon, manggagawa na sa Panginoon. Kasi coordinator na ng Diyos dito yan. Sinong church ngayon ang magsilubig ng mga kaharian? Linggo, nagsama-sama, Trinitarian, born again, Roman Catholic, isa lang. Kaya sabi ko sa mga Trinitarian, kung kayo hindi makapaninindigan sa tamang paglilingkod sa Diyos, balik na lang kayo sa Roman Catholic. Ibig sabihin, kung ikaw babae, kung hindi ka rin mag-asawa, huwag kang magpagalaw ng lalaki. Kasi pag nagpagalaw ka ng lalaki, hindi ka ready, pag nanganak ka, anong gagawin mo sa anak mo? Anong plano mo? Totoo. Ganyan ang ating matutunan eh. Basta makita ka gwapa, bira. Pag kita ka ng gwapo, bira. Pag namapdos na, nanay, tatay, pirwisyuhin. Ikaw pa mag-alaga, ikaw pa magpakain, ikaw pa magpatira sa bahay, lahat, iyon na. 77 years old, may kasama ako sa trabaho. Ang anak ng kanyang anak, apo niya, nasa kanya, siya pa ang namasahe sa mga pagpasok sa mga apo doon sa trabaho sa eskwelahan. Sabi ko, Ginoo ang kinabuhi na nabay, sa Bisaya pa. Dapat ang mga 60 above nag-retire na, naglingkod na sa Panginoon, palipay-lipay na pag-serve sa Panginoon. Hindi, hirap pa rin sa buhay. Sasabihin ng babae, doon sa lalaki, buntis ano? Sasabihin ng lalaki, patsyon na ito na. Bakit? Kasi wala tayong pangbuhay niyan, walang panggatas. Ilagay sa kahon, itapon sa gilid, tapos na. Eh, merong batang tinapon, buhay, hindi napatay-patay. Inalagaan mo yun, buhay yung batang yun. Ang dami niya akong pulot. Amen? Oh. Nagsigawa ng katwiran ng nagtamo ng mga pangako ng nagtikom ng mga bibig ng mga leon.
Pag sinabi mo sa servants of the Lord, bawal manigarilyo sapagkat ang ating katawan ay templo ng Diyos, ay tahanan ng Espiritu Santo. Eh, ikaw nag-preach. Ikaw nag-preach. Ikinsay niloko mo. Paano mapatay ka magbibig ng leon? Paano mapatay ka magbibig ng leon? Kapwa naglilingkod mga pastor, niloloko yung mga tao. Ninakawan ng mga gamit ng ganito, ninakawan ng mga gamit. Mga pastor yan. Eh tayo naman mahilig sa pastor. Eh, pastor yan eh. Hayaan mo, pastor yan. Sabi nga ni Brother Buji, akala ko sabi niya kanina, nakaintindi din. Hindi siya hambugin. Sabi niya, nakaintindi din. Yung ka talagang musician siya. Si Brad Tubal naman, nung bago pa dito, parang pakinggoy-kinggoy na akala mo walang alam. Mga humble itong mga kasama natin eh. Hindi pa nagpakita ng gilas ba? Talagang step by step. Si Brad Tubal dati, nung nakita natin bago pa, nakaganon yan eh. Ngayon, umunat na. At uunatin po ng Diyos yan. Amen. Dahil mag-save siya sa Panginoon eh. Hindi mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos kung hindi iayos ang physical at spiritual na buhay natin. Ayusin ng Diyos yan. Bata pa. Pamba. Sila ay nangagtikom ng bibig ng mga leon. Lobe ng Diyos, dito sa binahagi ng ating mga kapatid sa manggagawa, yung 7 taunang celebration natin, mahimay natin yan at maituro ng malinaw sapagkat mayroong thousands of questions dyan sa celebration niya. Kung bakit 28. Kapag inaral mo yung the mystery of our Lord Jesus Christ, siya yung Alpha, siya yung Omega. Una at huli. Diyos din ang gumawa sa Genesis na ang isang linggo ay 7 araw lang. At hindi papayag ang Roman Catholic na gawing 5 linggo ang isang buwan. Pag binilang mo ang 4 na linggo sa isang buwan, ilan? 28. Sapagkat doon sa Genesis chapter 8 verse 14, pag binasa po natin yun, doon sa time ni Noah, 7. ang 28 calendar ang ginamit ng Diyos sa panahon nila ng Noah. So, una tuloy, from 1 to 28. Ibig sabihin, kung pinanganak ako ng January 28, merong March 9, merong December 2, December 5, kanya-kanya tayong kapanganakan eh. Amen? Brother John, anong buwan ka pinanganak? Brother Jason. Ha? December 25. So ako hindi makikialam sa birth date nyo. Kayo hindi makialam sa birth date ko. Kanya-kanya tayo ng birth date. Ang mga churches kanya-kanyang birth date. Sa Roman Catholic, December 25. Sa ibang mga church, may April 2. Sa ibang mga church, March pa lang, nag-celebrate na ng March 2 or March 10, nag-celebrate na ng birth of Jesus Christ. Kanya-kanyang paggamit ng pizza. Pag mali ang pag-declare ng pizza, mali na rin po ang sunod na celebration sapagkat pagkatapos ng birth of Jesus Christ, which is 9 month, March, sunod na buwan yan ay April. Ang April ay first month ni Jesus Christ sa daigdig na ito. Siya din ang nagbigay ng perfect New Year sa daigdig na ito at perfect birth. Kaya ang church, kapag tama ang kapanganakan, tama din po yung pasimula nila sa taon, tama ang magiging buhay nila sa ibabaw ng daigdig na ito, ang bibig ng leon, hindi yan.
nagsilupig sila ng mga kaharian. Ano bang kaharian meron sa atin noon? Lasinggo, nagda-drugs. Sus, ngayon ko lang malaman kay Pastor Buji. Lasinggo, nagda-drugs, babaero, lalakiro, lahat ng bisyo nandyan. Tumawa si Brad Lupi, buhay niya noon yan eh. Yan ang kaharian niya noon. Pero nung siya naglingkod sa Diyos, nilupig niya ang kaharian yun sa buhay niya. Ganon din ako, ganon din si Pastor Puji. Ngayon, sabi ni Nanay Rosie, si Jason, parang hindi ko na nakita ang nagiinom. Sabi ko, baka hindi na nagpakita sa'yo? Hindi, parang iba na, hindi ka tulad dati. Sabi ko, praise God. Tok ko na rin mong kaharian yan. Pero mo, noon, yung tulay na yan, nadaanan ng tao, sa kalasingan ko, diyan ako nagsuka, diyan ako natulog. Nung nakaintindi ako sa aral ng Diyos, parang akong nahiya sa sarili ko. Tapos, tumayo ako sa pulpito, preach ako. Sabi ng mga sister, Amen! Praise the Lord! Pag-uwi ng bahay ko. Ang hirap ng sitwasyon ng buhay natin dito. Dito sa Panginoon. Dito sa Diablo. Dito sa Panginoon. Ano ba itong buhay na ito? Later. Ang tawag? Later. Later. Ang perfect mechanism ng lahat ng aral sa Biblia, pag nakuha ang tamang perfect birth ni Jesus Christ, wala kang panamba. Kaya hindi ako nagtataka si Brad Lope pinalagat ng Diyos. Hindi rin ako nagtaka ng aking wife, tinanggal ng Diyos yung Gwyneth. Hindi rin tayo magtaka na darating ang araw, si Brad Tubal, itutuwid ng Diyos ang kanyang Amen. balita. Sinong may maintenance sa atin? Sa pananampalataya, ginawa nila ni Barak at ni Gideon ito. Pag nagkaroon ka ng pananampalataya na may gano'n, pwede mong itabi lahat ng iyong medisina at maintenance. Yes. Ang ating medisina at maintenance, pag kinain mo yan, yung aral na yan, mapait siya pero masarap sa pakiramdam sa tiyan. And that is our perfect healing in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Dito po makikita natin yung mechanism. Hindi tatakbo ang Christianity kapag mali po ang birth celebration. Bakit po? Doon nag-start eh. Tingnan nyo. Nung pinanganak si Kristo, ayon sa Lucas chapter 3, pagkatapos ng 30 anyos niya, saka siya binautismuhan. Okay? Ngayon, siya ang ating Savior, siya ang ating Redeemer. Therefore, lahat ng mga believers in God through Jesus Christ, ang baptism mo rin 30 anyos. Sanggol pa lang walang kamuang-muang. Tapos mga youth na below 30 years old, baptize ng baptize. Sabi ko, tika muna, kung sinusundan ng mga tao, Biblia o yung ayaw pala, kaya pala nilulubog ng nilulubog, dadami ang membro para maraming baptize. Yung mga bata, tinuturong sa pupiso mo o 10 centavos, yan. Turon baptize. Eh sabi ko, otos naman ng Diyos yun. Di sabi ng isang pastor, hindi pwede yun. Bakit kailangan ni 30 anyos? Paano kung dumating si Lord bukas? Hindi baptize yan, hindi yan saved. May nakasabi ba sa Biblia? Wala yun. Walang nakakaalam sa pagpalito niya. Yes.
Ang mechanism yan, tamang bautismo, tamang kapamanakan, tamang buwan, tamang pizza. Sapagkat pagkatapos ng celebration na yan, New Year, pag-a-arrange ng kabuuan ng isang taon. Pagkatapos yan, Feast of Unleavened Bread. Pagkatapos yan, Feast of Pentecost. Pagkatapos yan, Feast of Tabernacle. Sa weekly celebration, may Sabbath at saka first day of the week. Ngayon, karamihan sa mga Roman Catholic at mga Trinitarian, wala ng Sabbath. Tinanggal na. Ang sarap mamuhay sa daigdig, inom ka, sayaw-sayaw, digger house ka, disco-disco. Ang sarap sa mundo. Pero wala kang aasang eternal life. Minsan lang ang buhay na binigay sa atin. Ang edad, 120 lang. Si nanay, 84 na. Magbilang ka na lang kung anong kalooban ng Diyos. Kami, magbilang na lang din kung anong kalooban ng Diyos. Ngayon, sabi nga sa patutuon ni Pastor Cobal kanina, hanggang kailan? Sabi ni Mr. Marlene, meron mag-Bible study doon, sinabi sa akin. Evangelism, Bible study. Sabi nagtaka kasi na nasunog yung kubol na yun. Bakit nasunog? Eh kasi yung sekretary at saka yung pastor magkuyap. Ay. Kulang. Kasi boyfriend. Alam mo yung magkuyap? Boyfriend. Boyfriend. Oh. Kaya sabi ko, loobin ng Diyos ang ating mga lumanggagawang ito. Si brother, si Pastor Buji, matangkad, mas matangkad ito sa akin eh. Gandang lalaki dito, paputi-puti na ng buhok, pero magandang lalaki. Si Brother Tuman, yung kanyang account sa Facebook niya, aba, daig pa si Rudy Fernandez eh. Hindi kong gandang lalaki naman na ito. Eh ito, pag ganyang nakapag-seminar, katulad ni Pastor Armando sa theology, pag nahuli ka sa pananalita na hindi ka talaga aral, sabi sa Bisaya, Lord, ano ka lang, hindi ka paminaw. Meron namang nagsabi, revival yun. Sabi ng isang pastor, uy, akala ko nag-aral ka sa theology, sa Jesus Christ, Almighty God lang pala. Wala pang 2 years, patay. Si Apostol Pablo nag-training sa Espiritu Santo sa bundok ng Arabia sa loob ng 3 taon. Sino ang kanyang profesor? Banal na Espiritu. Amen. Sinong nag-utos kay Gabriel para kausapin si Mary? Diyos, Espiritu. Nang tinanggap ni Mary ang mensahe na dala ni Gabriel, parang tinanggap na rin niya ang sinabi ng Diyos. At doon bumaba ang salitang pangako ng Diyos kay Mary. Ano ngayon ang bumaba ng pangako ng Diyos sa church? Seek ye first the kingdom. Pag sinabing kaharian, anong merong mga palatuntunan sa kaharian? Palagi. Sino ang hari sa kaharian? O si Jesus Christ. Sabi ng aklat ng Mateo, siya ang inyong pakinggan. Kanino tayo makikinig? Pag sinabi ko kapag hindi scripture, huwag na tayong makinig. Amen? Amen. Ako ngayon asawa mo, ikaw ngayon babae, usap tayo. Sweetheart, ilan bang anak talaga gusto natin gawin? Sabi ng babae, bahala ka. Sabi ng lalaki, 2 lang kasi ang mahal ng bilihin ngayon. Oo.
Gasolina ngayon, 130 na. Napakamahal. Gatas, mahal na ngayon. Isa na lang. Hindi napigilan. 2 na lang. Hindi napigilan. 3, 4, 5, 6. Ito na. Ang sabi ng lalaki, gusto ko 10. Sabi ng babae, bakit ikaw ba magluluwat? Napakahirap kaya magluwat. Mostly sa mga churches, gusto po puno ang simbahan. Sino bang ayaw? Sabi nga lang, sino ba nagsabi kanina, anuhin mo yung millions of people, 99 sablay, isa lang, mahal ng Diyos, okay na. Amen? Oh. Wala tayong sanggol dito, wala tayong bata dito. Lahat puro matatanda. Amen? Oh. Sabi sa Bisaya, walang samok, hindi magulo. Sulit. Si Nanay Tilma, Katugon. Si Sister Flor, naginampiling. Yung isa ating kapatid natutulog. Bakit? Gising kami alas 11, alas 12, alauna. Ako walang tulog, galing pa sa trabaho. Subalit dahil sa celebration ito, sabi ng Biblia, hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Yes. Hindi magagawa ni Pastor Buji ito, ni Pastor Tuba, natin lahat sa salita lang, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sino ngayon ang gustong maglustay ng pera sa panahon ngayon? Mahal ang bilihin. At nagulat ako, sabi ko nga, very surprise ako kay Pastor Buji na ito. Pagbaba niya sa tricycle, sapagkat nakaparada kami sa tapat ng terraces, may binitbit siyang bigas. Ganyan karami. Ganyan. Ito ay bubulgar ko na. Pagbaba niya sa van, Pastor, ano yan? Hindi sasaingin natin. May kanin na. Bishop, actually, para sa iyo to. First time sa ministry ko na may ganong kamanggagawa na gumawa sa akin yan. Pero tandaan nyo, hindi ko susuluhin yan. Para sa atin lahat yun. At ang ginawa ni Pastor Boji, perfect training mula sa Diyos. At gusto niyang ipakita sa atin na yan ang tamang kapanganakan na mula sa Diyos. Yes. Amen. Handa kang maglilon. Handa kang umarap sa maraming pagsubok. Dahil alam mo, someday mailuwan mo at giginhawa ang buhay mo sa kabila ng naging drug addict ka sa nagdaang panahon. At sabi ko nga, Pastor Armando, iba to si Pastor Buji. Hindi ko lang alam kung nagpasikat ng si Pastor Buji. Pero nakita ko, kasi po, sa nagdaan naming mga kasama manggagawa sa Panginoon, alam niyo, hindi po ganun. Ito hindi chismis. Pumunta kami ng bukid ng Montalban. Ngayon, sabi ng isang pastor, alam ni Pastor Armando, sabi niya, Pastor, pahingi ng 300. Sabi ng isang pastor, sige, tingin. Tuwing ganon. Tapos pag pumunta yung Korean, lagi siya nagpapasaring ng financial support. Sabi ko, kasama ko to, baka nang sabihin ng missionary, yun na rin ang gusto ko. Sabi ko, ayaw ko ng ganito. Nasanay ako na takot mag-ano ng mga kamanggagawa kasi po, tiyak niyan, magsusilter na. Pero sa kanya ko lang nakita yun. Kay Pastor Boji. May binanggit siyang nag-mentor sa kanya.
Ang galing naman ng Diyos sa buhay mo. Na-apply niya. And ano naman natutunan ko sa Panginoon? Ayaw kong gayahin ang ginawa ng mga pastor na yun. Na mananamantala. Okay? Lalo na sa mga leader, lalo na sa mga followers in God through Jesus Christ. Ayaw kong gayahin yun. O, sabi ko sa board, ilang church ngayon magagaling? Dami. O, sige. Ito, ambag sila. Weekly mission, yearly mission, financial yan. O, anong naging problema? Wala. O, nanay, Brad Noel, ano bang ating ano dito? O, ito. O, sige, magtulong tayo. Walang nahirapan. Kasi lahat natuto. Amen? Ngayon, sabi ko nga, kung merong 100 pastor na katulad ni Pastor Buji, siguro nakikita mo ang tamang kapanganakan in every churches. Kasi po, ang dami kong nakakita ang mga pastor. Niluloko yung mga tao. Niluloko yung pananim ng mga tao. Niluloko yung mga gamit ng mga tao. Sinasamantala yung mga pag-aari ng mga tao. Sabi ko, mga pastor to, bakit nagagawa nila yan? Eh sabi nga ng pastor ba yan? Eh sabi ko, hindi pastor yan. Hindi totoong pastor yun. Pero mo, nung pinanganak ni Mary si Jesus, sasabsaban na. Kaya yung ating sima na yan, putulan ng buhok yan, wala na. Hindi siya kumbinsido na pinanganak si Kristo ng December 25. Bakit? Alam niya ang klima sa ibang bansa pagdating ng December 25. Kaya pinaglaban niya yun. At sabi ng isang pastor, huwag kang maniwala dyan, hindi totoo yan. Sabi ni Noel, alam ko, dahil siman ko yan, hindi totoo. Tingnan nyo ha. Kaya po, mechanism yan, yung birth of Jesus Christ. Nang pinanganak ni Mary, anong oras yun? Pagkatapos, sinong nagputol ng pusod kay Jesus at ni Mary? Sino ang kumadrona sa panahon yun? Joseph. Wala pang midwife. Ano yung gipaak ng Moses para matanggal yung pusod? Inagat. Gilagot. Tuwing may nanganak ang bata, pag sa ospital, pag iyak ng bata, record ng nurse. 3 p.m. 2,000 ganito, buwan ng ganito. Yan ang birth certificate, ilalagay yan. Sinong nag-report sa panahon natin yung PSI, sa Civil Registrar? Sino nag-report? Para may record. Walang nurse nung time na yun. Walang doktor nung time na yun. Dalawa lang silang mag-asawa. Sino nag-report sa tamang oras, pitch at buwan na taon? Anghel. Kaya po, walang record si Jesus Christ sa PSI. Kahit halongkatin mo ang buong Biblia, hindi mo makikita kasi walang nag-report at walang nagtala kung kailan, anong oras pinanganak si Jesus Christ, anong pitsa. Ngunit ang Diyos ang naglagay sa Biblia. Siya ang nagsulat kung anong oras, anong pitsa, anong buwan. At siya rin ang nagputol ng puso. Pastor, paano ba magputol ng puso? Spiritual, iba yung literal. Di ba pag literal, paglabas ng bata, ginugunting. Amen? Para ihiwalay, ipitin. Para ihiwalay doon sa nanay. Okay. Pag dati ka lasinggo, dati kang malakas manigarilyo, dati kang babaero, lalakiro. Pag pinag-arihan ka na ng Diyos, putol na yun.
Ibig sabihin niyan, ang spiritual na pagputol ng Diyos sa akin na dati ako at kayo naman din, kaya tigilan nyo ng pagiging chismosa, pagiging sugarol, pagiging babaero, tigilan na yun. Oh, naka-record ang ating sister. Oh, listen carefully, international. Walang mayaman mahirap pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Yung inyong bilyon, maging walang saysay pagdating ng panahon yan. Yung tinago nyo, ikaw kumpiskit ng Diyos yan. At humanda kayo sa confiscation, may kukuha dyan. May kukuha dyan. At yung kukuha dyan, na galing sa Diyos, ibibigay sa iyo. Tanong, ang mga ito hindi na ba talaga mahilig sa korupsyon at conspiracy? Kasi po, kapag local international ang license ng isang missionary, nakasandal sa foundation yan. Kapag nakasandal sa foundation, yung perang galing doon, yan ang ibubuhos dito. Ang mga pastor walang pakialam sa tama't mali ang doktrina, basta meron kang allowance monthly. Kami pa, hindi kailangan ng pera. Kailangan. Sino mag-provide sa amin? Yung company, hindi. Diyos. Yes. Hindi. Nung umiri si Mary, wala din nakatala kung ilang beses iniri si Mary si Jesus. Merong isang babae ng anak. Hindi ko lang sabihin yung pangalan. Iyak siya ng iyak. Lord, kailangan... Dikit. Sabi ng isa, oy, baka lumaban ka sa magulang mo, ritubada ka kasi. Lord, patawarin mo ako nagkasala. Kinausap yung anak si Sister Villa. Anong pinakamahirap na paglilibor? Sabi niya, yung magdamag eh. Kasi wala kaming tulog, mga nurse. Yung babae na yan, lahat yata ng santo tinawag na halos magdamag, halos mamatay na sa kakairi. Ngayon, yung asawa, di malaman ko nang gagawin. Kasi po, pag nag-asawa ka sa isang babae, hindi mo alam ang buhay niya noon kung gaano ka ritubada sa magulang. Ikaw naman lalaki, hindi mo alam din, ang babae hindi na alam ng babae kung anong ugali ng lalaki. Pagdating ngayon sa panganganak, ito ang problema. Tingnan niyo. Pag pinanganak ang bata, ngayon, anong gagawin mo? Siyempre, alagaan. Ande, punasan. Maliksi ka pa lang pag isang linggo yung sanggol. Pag medyo isang taon na, tatamarin ka na. Pag tumagal na, tatamarin ka na. Halos ang bata, ang sipon, ang abot na dito ang kaliwat kanan. Hindi mo na malinis. Pati yung tainga, dami ng tutuloy. Napabayaan na. Ang church, sometimes, nakaakay ka ng mga kaluluwa, nagdala ka, nagsacrifice ka, pero karamihan sa loob ng church, hindi na ipanganak ng tamang kapanganakan. Mag-spend ka ng 3,000 a week, 3,000 a week, 3,000 a week, inisip mo na sa Panginoon. Ang bata, kapag pinanganak ng below 9 months, yung premature ng isang bata, ang tawag sa atin kulang-kulang. Amen. O, tignan nyo. Pagka kulang-kulang, pagdating po sa environment, mapapansin mo, siya yung kakaiba. Pagka kakaiba, pag napansin mo, tinan mo yung pusa. Baka mamahan kayo sa pusa. Kahit pusa. Kita mo yung pusa, tinagamit ng limon. Doon ka muna sa pusa. Doon ka muna sa labas. Huwag ka muna, baka mapanganak ka di oras ngayon.
Ina niya. Dito tayo sa kapanganakan ha. Huwag kayong matulog. Walang nanganganak na tutulog. Walang nanganganak na tutulog. Merong nanganganak, opera. Tulog. Opera. Okay. Pag pinanganak ang isang bata, di ba ngayon, 2 days, 3 days, talagang makikita mo yung bata ang bango. Malambot siya. Okay. Ngayon, ang nanay halos walang tulog yan sa pag-asikaso. Ang tatay ganun din. Sometimes, sa ating panahon, ang pastor, sabi nga ni pastor kanina, ang pastor, ang napakadaming problema sapagkat yung pastor, nagpipray sila sa mga membro, sa mga kamanggagawa sa Panginoon para tumagal sila sa paglilingkod at tumibay sila sa paglilingkod sa Panginoon. Ang magulang, ang nanay, pag nanganak ang asawa, ang nag-sacrifice dyan, magulang. Ayan na. Pag lumaki yung bata, 3 years old, 4 years old, aralin mo hanggat sa matapos, hanggat mag-asawa naman yung batang yon, hanggat lumaki naman din, nasa iyo. Ang sabi ng kausap ko, isang mayaman, asawa ng sundalo, patay na rin yung lalaki. Sabi niya, ano kayong magandang gawin ko? Sabi ko, bakit po? Matanda na ako, yung anak ko pasaway. Ang dami trabaho na, pinaaral na lahat, pasaway pa rin. Sinabihan niyang anak niyang babae, bakit ka nagpaano sa lalaking yan? At ang sabi ng lalaki, hoy, tumigil ka. Kasi tayo, mahaba ng experience sa mundong ito, yung mga anak na nagsimula pa lang, feeling na natin napakahusay ng mga disiplina, which is wrong. Sapagkat kapag tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, huwag mo nang pakialaman yan, iluhod mo na lang sa Diyos yan. Never mo nang sigawan, never mo nang paluin, never mo nang murahin yan. Hayaan mo siya, iluhod mo sa Panginoon. Ipakita mo na ikaw talaga ay naglilingkod sa Panginoon. Ibig sabihin, pinakita ni Mary sa daigdig na ito na ang pinanganak niya, yung Savior ng buong daigdig na ito. Kaya sa sobrang tuwa ng mga Kristiyano sa buong daigdig, pati si Mary niluhuran na rin. Sinampan. Sinampan na. Nalaging Maria. Sabi ni Rod Dubat, may kausap ako eh. Ang sabi, hindi naman yan sinasamba namin. Tinitingnan lang. Ano yun? Tinitingnan mo siya, samba mo na ano. Pinakasamba nila yun. Binubuhat-buhat pa nga. Pinaprocess yun. Subukan mong i-imagine si Pastor Armando. I-imagine mo si Pastor Armando. Bit-bit siya doha ka, ribulto, siyaw-sayaw. Left, right, left. Ang ngayon, bet. Subukan mo yung babae, bagong panganak. Pabit-bitin mo ng balde na isang balding tubig. Nabibinag, ganina. Subukan mo yung isang bahay bagong panganak. Mangahoy, magbuhat, magtrabaho. Hindi pwede. Kaya may bigay ang gobyerno na 1 month or 2 months na para ang babae makapagpahinga. Amen. Bakit magpahinga ang babae? Kasi po manganak na naman siya uli. Kapag mayroon kang 5 followers sa loob ng church, 5 anak mo yan. At kailangan yung 5 anak, mga manakyan. Pastor, 5 years na binanggit mo 10 pa rin tayo. Ibig sabihin walang nahanap. Bawag lahat.
Ha? Nabaon, Bishop. Iyong kapanganakan na pinag-uusapan natin. Dumating si Pastor Tobal, dumating si Pastor Koji. Yan ang binigay ng Diyos, hindi mga masusuhin. Mga fighter, katulad ni Gideon. At salamat sa kanyang grupo na pinanggalingan at na-training siya ng gusto at tinignan ko ang stand niya pang international na ito. Amen. Palakpakan mo natin ang ngayon. Nung nag-labor si Mary,